Sir Julius, okay lang ba na hindi gumamit ng AVR kapag stable naman ho yung aming voltage sa area? So yun yung mga ibang katanungan ni Sir Allen at saka ni Sir Bermine, no? Patungkol sa kanilang AVR kasi hindi pa sila gumagamit nito, guys, no? So ang kanilang concern is okay lang ba na hindi gumamit ng AVR kapag stable naman daw yung voltage nila, naglalaro sa mga 220 to 225 or 226, ganun yung voltage nila. So okay lang ba na hindi gumamit sa ating sound system? So sa akin, guys, no, before ako nagsimula sa sound system, guys, no, yung yung kakasimula ko lang sa lights and sound, actually wala pa talaga akong AVR kasi hindi ko pa talaga alam yung patungkol sa AVR kung ano yung function nito. Siguro mga after ilang months pa ako naka-realize na parang kailangan ko talaga ng AVR. Ayan. So pwede siyang hindi at pwede ding dapat na gumamit ng AVR kapag yung voltage ng area is maglalaro sa 220 to 225. Ayan. So, pwedeng gumamit kung alam mo talagang always or ito consistent na stable yung voltage doon na 220 or kahit na mga 225. Ayan. Kung ganun palagi, so okay lang na hindi gumamit ng AVR. Pero there are times, take note guys, there are times na talagang pumapalo talaga yan ng almost 230 yung voltage. Kahit nasabihin natin na most of the time okay yan, pumapalo kahit paminsan-minsan yan, guys, no? Lalo na kung gabi, yung wala nang masyadong nakagamit sa kuryente. So pumapalo ng mataas na voltage yan, guys. So sa ganun, hindi talaga totally safe yung ating sound system. And isa pa, guys, yung pinaka-importante, yung pag mag-brown out. Ayan. Paano kung mag-brown out siya, guys? Tapos pag biglang balik ng kuryente, sure tayo, mataas yung yung surge niyan, guys, no? So expect tayo na masyadong mataas yung voltahe na papasok agad sa sound system kasi there are time, guys, no, na hindi ako naka-experience, guys, no, yung kaibigan ko. May event siya sa isang lugar, confident siya, guys, na stable yung voltage doon kaya hindi siya nagdala ng AVR. Voltage doon, guys, nasa mga 224 to 23 lang daw yun. Ibiglang guys, nag-brown out. Ayan. Nag-brown out and hindi niya na-off yung kanyang system, hindi niya na-off yung amplifier, yung mixer, lahat, guys. And yung bumalik ng kuryente, ayan, pagbalik ng kuryente, guys, ayun, laman niya na hindi na gumana yung kanyang amplifier. Nun pala, guys, is because of yung surge, guys, no? Yung pagbiglang pasok ng kuryente, masyadong mataas kasi yun, guys, eh. Ayun, nasira yung isang amplifier niya, sanhi nga ng yung malakas na surge, guys. Ayan, so for me, guys, for me lang, kung may budget lang talaga kayo sa AVR, kahit na yung mga 3,000 VA lang. Kasi ito is 5,000 VA kasi ito, guys. So kahit na yung 3,000 VA, kung basic lang naman talaga yung sound system nyo, mag-secure kayo ng AVR, guys. Kasi kahit na stable, consistent na stable yung area doon, at least kahit papano yung problema nga, yung pagkakataon na mag-brown out at pagbiglang balik ng kuryente. Yun, dun papasok yung function talaga din ni AVR aside sa mga ibang function niya. Kasi before niya ihatid yung kuryente sa ating sound system, sa amplifier, mixer, o ano man dyan, ini-make sure ni AVR na stable 220 yung kuryente bago niya ihatid doon sa ating sound system. So napakalaking tulong talaga ni AVR, guys. Kaya nga ako na kahit na basic lang siya, guys, or kahit na yun, 2 speaker lang at saka 4 na ilaw, dinadala ko talaga si AVR, guys, for protection lang talaga. Kasi hindi natin alam, guys, kung kailan mag-brown out. Baka sakali mag-brown out and magbalik. Ayun, napaka-delikado sa sound system natin yan, guys. Ayan, so Sir Allen and Sir Bermine, sa katanungan nyo po, kung okay lang ba na hindi gumamit ng AVR, kung consistent naman na yung voltage nyo is okay naman, yun yung sagot po natin, no? Magdala lang ho kayo or mag-secure kayo kahit na mga 3 kVA lang na AVR for protection lang po sa biglang pasok ng mataas na kuryente pagkagaling ng brownout po. Ayan, so Sir Bermine and Sir
Allen, shout out sa inyo and thank you sa panonood at sa lahat ng mga may katanungan regarding sa sound system at kung kaya natin nasagutin is sasagutin ho natin. So ito lang, mabilisang video lang po patungkol dito sa ating AVR. So hanggang sa susunod. Alright.